Gentlemen, ladies and gentlemen, ito na po ang uunahin nating pag-uusapan, yung patungkol sa warrant of arrest na nilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, mga kababayan. Ito po ay ipapanood ko sa inyo, no, at ipapakinig ko sa inyo. Ito po ay galing mismo sa balita ng ABS-CBN at DZMM. Ito po mga kababayan, no. Wait lang, lakasan lang po natin. Ayan, may ads lang po ha. DZMM, Radyo Patrol, Flash Report! Mga kapamilya, sa kapapasok na balita, isiniwalat ni Pangulong Marcos Jr. na meron ng warrant of arrest para kina Zaldico at 17 iba pa kaugnay ng mga kaso sa mga maanumalyang flood control project. Ayan Balita na. mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian! Ayan na, may warrant na. Sa inilabas na video statement ngayong hapon, inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na mayroon ng warrant of arrest laban sa dating congressman. Nice woman, hello po. Itong ipapamula sa DCWA at Love you more, hello po. Ayon sa Pangulo, inaatasan na niya ang mga law enforcement agencies na huwag nang patagalin ang pag-i-enforce o pagpapatupad itong nasabing warrant of arrest at inuutos na arrestuhin ang mga ito at masiguro isasagawa ng mabilis at tama para masiguro na bumubulong ang justisya. Sinabi rin ng Pangulo sa kanyang video statement na hindi ito kwento at mayroong basihan ang paglabas ng korte ng arrest warrant at iiyak niya na maihaharap, kailangan ng humarap sa korte at walang magiging special treatment sa mga nasa itina-arrestong mga individual at mga personalidad. Sa ngayon, Tony, ay kinukumpirma pa natin mula sa Malacanang kung ang sinasabi ng Pangulo na arrest warrant ay galing pa sa San Bayan dahil noong nakaraang araw ay meron ng mga naisampa ng first batch na mga reklamo ang ombudsman sa San Bayan laban sila natin Congressman Zaldico at iba pa. Ayun mga kababayan, sa mga nagtatanong kung sino-sino ang nasa listahan, hintayin lang po natin mga kababayan, lalabas po yan. Isa sa publiko po yan ni PBBM, mga kababayan. At mismo galing din po yan sa Sandigan Bayan at sa Ombudsman. So ito po mga kababayan yung naturang video na kung saan no, na mismo si PBBM ay nagsasalita. Mga kababayan, ito po, panoorin po natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At paano ang kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal na naghain ng kaso laban kina Zaldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At kita nyo, pati si Amy pinaringgan pa. Diba? Kita nyo, pati si Amy pinaringgan pa. Hindi po ito haka-haka. Ito po'y tunay na kwento. Narinig mo na, Amy? Ha? Narinig mo na, Amy? Hindi po ito haka-haka. Hindi po ito kwento. Ito po'y totoo. Nakita nyo, pati si Amy pinaringgan pa. ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa mga phone cellphone ninyo, ito yung listahan. Ayan yung listahan. Actually, malabo po mga kababayan na. Ayan po. Kung maaari, pwede naman nating lakihan pero hindi talaga siya makita kasi malabo po. Pasalamat po tayo sa ating gadget na pwede nating liitan si PBBM, pwede rin nating palakihin at pwede pala yung ganun. No? Pero kahit lakihan po natin yung listahan ay hindi po talaga siya nakikita. So ito po mga kababayan, continue natin. At least pinakita po ni PBBM mga kababayan. At saka nakita nyo naman po dyan sa ating thumbnail na mismo pinakita ni PBBM kung sino at kailan arestuhin. Pero sa mga nagtatanong po, kailan po yan? As soon as possible daw po arestuhin na, sabi ni PBBM. Si PBBM na po mismo nagsabi, mga kababayan, as soon as possible arestuhin nyo na. Patay kayo ngayon. Ang may arrest warrant na.
Ah. At ang susunod na hakbang ay wala nang paligoy-ligoy pa. Ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila. Oh. Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ala. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. Patay. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Di ba? Sa mga nagtatanong bakit daw walang arrest warrant kay PBBM, unahin nyo muna si Sara, putang ina niya. Di ba? So yun po nga mga kababayan, rinig na rinig, kita nyo po at klarong-klaro, maliban na lang sa mga DDS na nagbibingi-bingihan, nagtatanga-tangahan, kasi nga mga bobo sila. So ayun, mga DDS na naghahanap, bakit daw walang nakukulong? Walang nakakasuhan. Ayan, may warrant na. Sasabihin na naman nila ngayon yan. Bakit wala si Romualdez? Bakit wala si BBM? Ganyan yan, di ba? Ganyan ang mga DDS. I-clarify ko lang. Ngayon na may warrant na para arestuhin, itong mga magnanakaw sa flood control sa Kabanang Bayan at ang kanilang isigaw niyan, kasi mga demanding to mga DDS akala nyo mga perfect. Akala mo kung sino silang mga prinsesa at prinsipe na kung makapag-demand. Akala mo sila yung presidente na mag-demand sa presidente. Ikulong mo na yan, iparesto mo na, marami ka pang daldal. Ganun. Akala mo sila yung sila yung pangulo, yung mga putang ina nila, di ba? Mga hinayupak. Akala mo naman hindi mababaho ang mga hininga, di ba? Akala mo naman hindi mga may sayad, may mga diferensya sa pag-iisip, di ba? Akala mo naman hindi mga abusado, sabi ni Montulpo, di ba? Kung akala mo mga perpekto mga hayop na mga putang ina, mga buwakang ina nila, di ba? So yun po mga kababayan, klarong-klaro, malinaw pa sa sinag ng bunbunan ni Bato de la Rosa na may warrant of arrest na nilabas si Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw pa kaysa sa sugat or peklat sa liig ni Sara na may warrant of arrest. Malinaw pa kaysa sa pang-iisip ni Digong na hindi na daw makaalala pero may drama na may warrant of arrest. At higit sa lahat, makintab pa sa noo ni Eric Celis na may warrant of arrest. At higit sa lahat, malinaw pa sa bunbunan ni Banatbay na may warrant of arrest. At higit sa lahat, malinaw pa sa mukha ng mga DDS vlogger na may warrant of arrest. Ano na naman sasabihin ng mga DDS vlogger ngayon? Pili lang yan. Kung gusto nyo, sumali kayo. Diba? Kung gusto ninyo na isali kayong arestuhin, hindi, sumama kayo. Sasabihin na naman nila yan. Pili lang yan, bakit ganito? Pero nung nakaraan, bakit walang nakulong? Ang daming sangkot. Nandyan si Chi, si Jinggoy, si Joel, si ganon. Diba? Tapos ngayon nang nilabas na ang warrant, sisigaw na naman yan sila. Bakit wala si ganyan? Bakit wala si ganon? Ganyan, abangan ninyo yan mga kababayan. Walang ibang isisigaw yung mga DDS. Hindi pa rin natuto. Niloloko lang kayo. Pinaasa ka lang ng kaalyado mo. Hindi pa rin natuto. Inaasa-asa ka. Niluloko ka lang nila, nag-aabang ka pa na iproklama, diba? Diyos ko, ito, merong isang DDS, ang sabi niya, warrant, mali-mali naman yan, tignan mo anong maging kalabasan yan, poke ng ina mo, diba? Isa kang nilalang na mahinang pang-iisip na may diferensya sa utak. Isa kang DDS na bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit, mahirap, pango, manyakis, patay gutom, isang pangit na nilalang, bobo. Diba? Nung nakaraan, walang nakulong, naghahanap kayo. Ngayong may warrant o pare, sasabihin nyo naman mali-mali, putang ina mo. Diba? Maghanap ka ng sarili mong bansa, no? Doon ka tumira. Tang ina mong bobo mo. Bogok.
Inutil, hampas lupa, pangit, walang pera, patay gutom, manyakis, dugyot, tanga-tanga, inutil, ulitin ko pa, bobo, pangit ang lahi, walang pera, mahirap, puro pambuburaot ang hihingi ng GCash, tang ina nyo, nilabas na ni BBM ang waran, bogok, inutil, mag-vlog ka na lang. Ang tanong, may manunood ba sa'yo? Diyos mio marimar. Mga mukhang pera. Mga tanga-tanga. Yung karton sinasayawan. Yung karton kinakausap. Yung karton dinadasalan. Putang ina nila. Ang bobobo talaga. Mga DDS, magdusa talaga kayo ng 3 years. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Tignan ninyo, anong sabi ni Ramon Tulfo. Anong sabi ni Ramon Tulfo? Mga DDS, tignan ninyo mamaya pag-usapan din natin yan. Diyos ko, itong sabi ni Ramon Tulfo, matatawa ka. Pag-iisipin mo talaga, sa totoo lang. Ito sana mabuksan natin. Ito, tignan ninyo. Sabi ni Ramon Tulfo, lakasan natin mga kababayan. Kasi nawala. Kaibigan ko, di ba? Ito Ito. Yung old man Duterte, si Digong, kaibigan ko. Hanggang ngayon, I still consider him a friend. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya, mga abusado O di man abusado Si Pulong, di ba? Alam mo naman, abusado yan corruption you mean or ugali? Corruption, ugali na nanununtok, pero mo magtutukan mo ng kutsilyo yung si Sara na may kapansanan sa pag-iisip. Yun namang Dito talaga ako natatawa talaga. Si Sara may kapansanan sa pag-iisip. Alam niyo yung may kapansanan na sa pag-iisip pa, hindi ba pwedeng kapansanan sa paa, sa daliri, sa braso? Bakit sa isip pa? Kita nyo, alam nyo, savage na savage itong si itong si Montulfo. Bakit? Biruin mo si Sara may kapansanan sa pag-iisip. Putang ina, isa na maraming tato, hindi mo malaman dito. Grabe. Si Baste? Oo, si Baste. art daw yun art. Sa atin, hindi yun Ako ba? Art na rin ako. di ba? Si Basti daw, puro tato, art daw yun. Para namang gasol na pinaupo kasi nakatato, tas antaba. Wala namang abs. Okay lang sana kung may tato ka, maputi ka, tapos may abs ka. Na puro ka tato, para kang gasol na dinikitan ng label. Ano yung gasol na iba-ibang brand? May Regasco, may LPG, may Shelin, may kung ano-anong pinagdidikit. Parang gasol na pinaupo. Maraming brand. Diba? Art daw yun. Kita ninyo? Mga DDS, masakit bang mamura? Tang ina nyo. Tanga kasi kayo. Hindi So yun po yun, mga kababayan. Like. Share. Subscribe. Sa mga hindi gusto, di mag-unsubscribe kayo. DDS lang naman ang ayaw. Diba? Kita mo, si Sara daw, may tawag dito. Natatawa ako, diferensya sa pang-iisip. May may kapansanan. May kapansanan sa pang-iisip. Kung ganyan ang idol ninyo, hindi na po ako nagtaka. Kasi nga, biruin mo ito mga kababayan Ito, example ko sa inyo. Kita nyo, kung mismo si Montulfo, Batikan na journalist yan. Batikan na hindi siya journalist yata, parang isa siyang kolumnista, parang si Uji Diaz. Biruin mo kung mismo ang Batikan na kolumnista nagsabi, may tawag dito, mga kababayan, sa isip, may kapansanan sa pang-iisip. So, hindi na po ako magtaka kung ang taong may kapansanan sa pang-iisip, iniidolo. So, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? May ganyan. So, dito tayo. Kung ang iniidolo mo may kapansanan sa pang-iisip, so ano ka pa? Iniidolo mo siya You are idolizing someone who's something inside sa ulo. So, hindi ka naman mag-idolize yan kung hindi mo siya gusto. So, ibig sabihin, gusto mo siya, idolize mo siya, ibig sabihin, may sayad ka rin. Diba? Yun ang tinatawag natin na you are idolizing an idiot, you are also an idiot. Diba?
Diyos mio Marimar. So kita nyo po mga kababayan, mismong si Pangulong Bongbong Marcos, nilabas na po ang katotohanan at patunay na meron na pong warrant of arrest laban dito sa mga kawatan, sa flood control sa ating bayan. Kita nyo mga kababayan, mismo nilabas ni PBBM. Naku po, klaro po, malinaw pa sa bunbunan ni Bato, mga kababayan, malinaw pa sa peklat sa liig ni Sara, at higit sa lahat, kitang-kita nyo naman po mga kababayan kung paano po ilabas ni PBBM, at kitang-kita nyo naman ang mukha ni Bongbong Marcos. Ayan, yung kinakagalitan, kinainggitan at nilalait-lait, ngayon gumalaw na. Ayun na nga mga kababayan, nilabas na ni PBBM ang sinasabi niyang warrant of arrest. Ayan po mga kababayan, ayan na po ang warrant of arrest. Abangan nyo na lang po sa mga post ng GMA, TV5, News 5, Billionaire News Channel at ilan pang mga news outlet. Yung totoo yung hindi bias So ayan po mga kababayan, mga putang DDS. Ito na, mga putang DDS, may warrant na. Humanda na kayo. Yung mga puon ninyo, humanda na kayo.